Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng The Manila Times. Survey ito na opinion ko lang ito, bayarang survey para sirain si BP Sara. Opinion ko lang ito. I might be wrong. Sabi dito, 8 in 10 Filipinos consider Vice President Sara Duterte's alleged threats against President Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, and former House Speaker Martin Romualdez unacceptable, according to the National Momentum Survey released on Wednesday. Okay. First time ko itong marinig. National Momentum Survey. Saan nang galing yan? Ang pinapaniwalaan ko lang na survey, 4. Ito yung mga matitino. Kung ano ang katotohanan inilalabas. Pinaka-matagal, pinaka-credible is SWS survey. SWS. Sumusunod ang Pulse Asia. Sumusunod ang Publicus Asia. And then WR numero. Tignan nyo itong 4 na survey groups. Iba-iba ang methodology nila. Iba-iba ang mga respondents nila. Iba-iba yung random pick up nila ng iisa lang ang resulta. Nangunguna palagi si BP Sara. Trust rating man yan, approval rating, voters preference, nangunguna. Bakit ngayon itong National Momentum Survey, 80% sa respondents, unacceptable yung grave threats? Kung totoo ito, dapat mag-reflect doon sa voters preference. Sa Pulse Asia, ang voters preference ni BP Sara is 49%. So halos 50%. Dapat sana kung unacceptable yung pagbabanta ni BP Sara, dapat mababa ang kanyang satisfaction, trust, or approval rating. Kailang iba ang lumalabas sa tunay mga survey. So, ang mga hindi ko pinapaniwalaan na survey groups, bantayin natin Okta, Tangery, RP Mission Development Incorporated, Foundation Incorporated, pang-4 na ito, National Momentum Survey. And habang papalapit ang election, we expect more survey groups na magsusulputan, magpapalabas ng mga resulta, i-condition nila ang utak ng taong bayan. So, battle of public opinion ang labanan. Itong nangyayaring impeachment, nakita nyo, yung mga statements ng mga prosecutors, mga propaganda. Example, yung kay Attorney Lorna Capunan, doon sa trial mismo, sinabi niyang scam o nambubudol si BP Sara, niluloko niya ang taong bayan sa paggamit sa paggamit ng kanyang confidential funds. Pinatanggal yun ng impeachment court dahil hindi yun po pwede sa isang korte, sa isang trial. So, tinanggal. Pagkatanggal, paglabas nila sa courtroom, nagsalita ulit. Hindi lang siya, kundi pati si Ridon at iba pa. Ina-highlight yung mga, lalo na itong COA, si Wamil, yung kanyang mga statements, hina-highlight yan ng mainstream media. Lalo na yung, si BP Sara lang ang may confidential fund among the vice presidents. Hina-highlight ngayon ng mainstream media. The following day, na booking yung Wamil na
Pati pala yung mga naunang vice president, mayroon ding confidential funds. Umamin itong si Wamil. O ano ngayon? Meron bang balita ng mainstream media? Wala. Tahimik sila. Ganyan. So, itong mainstream media is, to me, very biased. Kaya hindi na ako nakikinig, nanonood sa balita ng mainstream media. Dito na lang ako sa social media dahil dito may malaya tayong pagpapayag. Kung bakit hindi nila totally destroy ang credibility ni BP Sara dahil, excuse me, hindi na nila controlled ang naratibo. Dahil ang mga pinapublish, sinasabi sa mainstream media na neutralize kagad sa social media. Salamat sa mga vloggers na nagpapayag ng katotohanan. Kaya ang ating taong bayan naliliwanagan. So, sige, survey pa kayo. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 8,100 ang nag-react. 7,600 ang tumatawa. 427 lang ang nag-like. So, percentage-wise, nasa more than 90%, 95% hindi naniniwala sa result ng survey na ito. Ayan. Sabi ni Nitro Bisdak, bagong sulpot na bayarang survey na naman. Jaguar, nagsalita na siya ng masama sa Manila Times. Ano pa? Oy, bakit 8 of 10 pa? Gawin mo na lang 10 of 10 para lubusan ng kaligayahan ninyo. Halatado ang Manila Times. Manila Times, mainstream media din yan. 10 malitas ng Manila Times. Sa Congress ba ang survey? Hindi nyo na maluluko ang taong bayan ngayon dahil wais na ang Pilipino. Huwag nyo namang insultuhin ang intelligence ng mga netizens. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang yero nga ipanghatag sa mga tao. So muna ni si Angkol ang mag-atop karon sa ang gipatindog nga bag-o nga balay. Ug karon mo na ni gipatindog ni nga balay ni Angkol Uking nga taga Sitio Malipayon. So iyan na ning pag-aatupan karon. Naubaw. Og karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So atupan na gyud tong gipatindog nga balay ni Angkol. Kita ginato nga nindot na gyud. Salamat sa Ginoo nga nagtabang og sa aning asin. Unta nga magpadayon ni nga tabang aron daghan pa ang matabangan. Oo, so pila ka bulan kol nga gipatindog nimo ni nga balay bago pa naatupan? Isa ka bulan. Isa na ka bulan. Oo. So tungod kay wa kay palit og kuan yero. So walay iatop. So karon nga natabangan na ka bago pa gid natupan. Oo.
So, Hayapag yun. salamat kayo, Kol. Daghan kayo salamat.